Ang pagsikat ng mga child influencers, sinusuri ang etika at epekto ng mga baby model. Ang digital age ay nagbago ng landscape ng katanyagan, at wala nang mas halata kaysa sa mundo ng influencer marketing. Ang dating domain lamang ng mga kilalang tao at establisadong mga personalidad ay lumawak na upang saklawin ang mga ordinaryong individual, kasama na ang mga bata. Ang isang kamakailang balita na nagtatampok sa tagumpay ng isang TikToker mom mula sa UK, na ang dalawang sanggol, sina Romeo at Hunter, ay kumikita ng milyon-milyon bilang mga child model, ay nagtataas ng mahahalagang katanungan tungkol sa etika at panlipunang implikasyon ng trend na ito. Detalyado sa artikulo kung paano ang mga sanggol, si Romeo, 1 taong gulang, at si Hunter, 6 na buwang gulang, ay nakakuha ng malaking halaga sa pamamagitan ng mga modeling gigs, kabilang ang mga paglitaw sa TV, mga endorsement ng mga tatak ng damit, at maging ang mga Halloween photo ops. Si Hunter lamang, ayon sa artikulo, ay nakakuha ng mahigit sa 6 na milyon pesos sa loob lamang ng 6 na buwan, na lumalagpas sa taunang sweldo ng maraming adultong empleyado. Ipininta ng artikulo ang isang larawan ng potensyal na pinansyal ng child modeling, na nag-iiwan sa marami na nagtataka tungkol sa pangmatagalang epekto para sa mga batang ito. Habang ang ina, si Paris Goff, ay nag-aangkin na responsable sa mga kita, na idineposito ang mga ito sa mga savings account na hindi maa-access hanggang sa mga bata ay umabot sa edad na 18, nagtataas ito ng mga katanungan tungkol sa epekto ng matinding exposure na ito at ang posibilidad ng eksploitasyon. Binibigyang diin din ng artikulo ang magkahalong reaksyon mula sa publiko. Habang ang ilan ay nagpapahayag ng paghanga sa proactive financial planning ng ina at pinupuri ang tagumpay ng mga bata, ang iba ay nagpapahayag ng pag-aalala para sa kagalingan ng mga sanggol at ang posibilidad ng hindi nararapat na pressure at eksploitasyon. Itinuro ng ilang mga komentarista na ang mga bata ay masyadong bata upang pumayag sa ganitong antas ng publicity, na nagtataas ng mga ethical concerns tungkol sa kanilang karapatan sa privacy at proteksyon. Nagbibigay din ng liwanag ang kwento sa tumataas na trend ng mga child influencers, na binibigyang diin ang lumalaking komersyalisasyon ng pagkabata at ang paglalabo ng mga linya sa pagitan ng kawalang kasalanan ng pagkabata at ang mga pangangailangan ng digital age. Nag-uudyok ito ng mga talakayan tungkol sa papel ng mga magulang sa pag-navigate sa digital world para sa kanilang mga anak, tinitiyak ang kanilang kaligtasan at kagalingan habang sabay na pinapalakas ang kanilang pag-unlad at potensyal. Ang pangunahing mensahe ng artikulo ay tila maingat, na hinihikayat ang mga magulang na isaalang-alang ang mga potensyal na negatibong epekto ng landas na ito para sa kanilang mga anak. Kinikilala ni Goff na ang tagumpay sa pananalapi ng kanyang mga anak ay hindi kinakailangang makamit ng lahat ng sanggol, na binibigyang diin ang mga natatanging pangyayari at pagkakataon na humantong sa tagumpay ng kanyang mga anak. Hinihikayat niya ang mga magulang na isaalang-alang ang kagalingan at interes ng kanilang mga anak bago magsimula sa landas na ito ng karera. Ang kwento ng mga baby model na ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala sa umuunlad na landscape ng influencer culture at ang pangangailangan para sa mas detalyadong talakayan tungkol sa etika ng paggamit ng mga bata para sa komersyal na pakinabang. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga interes ng mga bata, tinitiyak ang kanilang karapatan sa privacy at proteksyon mula sa potensyal na eksploitasyon, habang ginagabayan ang mga komplikado ng digital world. Ang artikulo ay nagsisilbing panimulang punto para sa isang mas malawak na pag-uusap tungkol sa responsableng paggamit ng social media at ang patuloy na nagbabagong konsepto ng katanyagan sa digital age.